Pagkatapos nga ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay naghalal ng 7 pupa at sila'y sinugong dala-dalawa sa unahan ng kanyang mukha sa bawat bayan at dako na kanyang paroroonan. At sinabi niya sa kanila, sa katotohanan ay marami ang aanihin, datapwat kakaunti ang mga manggagawa. Kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Magsiyaon kayo sa inyong lakad. Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga kordero sa gitna ng mga lobo. Huwag kayong magsipagdala ng supot ng salapi, ng supot man ng pagkain, ng mga pangyapak man, at huwag kayong magsibati kanino mang tao sa daan. At sa alinmang bahay na inyong pasukin, ay sabihin ninyo muna, kapayapaan nawa sa bahay na ito. At kung mayroon doong anak ng kapayapaan, ang inyong kapayapaan ay mananatili sa kanya. Datapwat kung wala, ay babalik ito sa inyong muli. At magsipanatili kayo sa bahay ding yaon, na kanin at inumin ninyo ang mga bagay na kanilang ibigay, sapagkat ang manggagawa ay marapat sa kanyang kaupahan. Huwag kayong magpalipat-lipat sa bahay-bahay. At sa alinmang bayan na inyong pasukin, at kayo'y kanilang tanggapin, ay kanin ninyo ang mga bagay na ihain sa inyo. At pagalingin ninyo ang mga may sakit na nangaroon, at sabihin ninyo sa kanila, lumapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Datapwat sa alinmang bayan na inyong pasukin, at hindi kayo tanggapin, magsilabas kayo sa kanilang mga lansangan at inyong sabihin, pati ng alabok ng inyong bayan na kumakapit sa aming paa ay ipinapagpag namin laban sa inyo. Gayon may inyong talastasin ito na lumapit na ang kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw na yaon ay higit na mapagpapaumanhinan ang Sodoma kaysa bayang yaon. Sa aba mo, Corazin, sa aba mo, Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at sa Sidon sana ginawa ang mga gawang makapangyarihang ginawa sa inyo, ay maluwat na dising nakagsisi na nangauupong may kayong magaspang at abo. Datapwat sa paghuhukom, higit na mapagpapaumanhinan ang Tiro at Sidon kaysa inyo. At ikaw, Capernaum, magpapakataas ka hanggang sa langit, ikaw ay ibababa hanggang sa Hades. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, at ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil, at ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo. At nagsipagbalik ang 70 na may kagalakan na nagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisisuko sa amin sa iyong pangalan. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahuhulog na gaya ng lintik mula sa langit. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraay hindi kayo maaano. Gayunmay, huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Nang oras ding yaon, siya'y nagalak sa Espiritu Santo at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag mo sa mga sanggol. Gayon nga, Ama, sapagkat gayon ang nakalulugod sa iyong paningin. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama, at walang nakakakilala kung sino ang anak, kundi ang Ama, at kung sino ang Ama, kundi ang anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. At paglingon sa mga alagad, ay sinabi niya ng bukod, mapapalad ang mga matang na nakakakita ng mga bagay na inyong nakakikita.
Sapagkat sinasabi ko sa inyo na maraming propeta at mga hari ang nangaghahangad na mga kakita ng mga bagay na inyong nangakikita at hindi nila nangakita, at mangarinig ang mga bagay na inyong nangaririnig at hindi nila nangarinig. At narito, ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig at siya'y tinutukso na sinasabi, "Guro, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay?" At sinabi niya sa kanya, "Ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo?" At pagsagot niya ay sinabi, "Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." At sinabi niya sa kanya, "Matuwid ang sagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka." Datapot siya na ibig mag-aring ganap sa kanyang sarili, ay nagsabi kay Jesus, "At sino ang aking kapwa-tao?" Sumagot si Jesus at sinabi, "Isang tao'y bumababa sa Jericho na mula sa Jerusalem, at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan, na sa kanya'y sumamsam at sa kanya'y humampas, at nagsialis na siya'y iniwang halos patay na. At nagkataong bumababa sa daang yaon ng isang saserdote, at nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. At sa gayon ding paraan, ang isang Levita naman, nang dumating siya sa dakong yaon at makita siya, ay dumaan sa kabilang tabi. Datapwat ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya, at nang siya'y makita niya ay nagdalang habag at lumapit sa kanya at tinalian ang kanyang mga sugat at binuhusan ng langis at alak, at siya'y isinakay sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan at siya'y inalagaan. At nang kinabukas ay dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan at sinabi, "Alagaan mo siya, at ang anumang magugol mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbabalik ko." Sino sa tatlong ito sa akala mo ang nagpakilalang kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya, "Ang nagkaawang gawa sa kanya." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, at gayon din ang gawin mo." Sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon, at isang babaeng nagngangalang Marta ay tinanggap siya sa kanyang bahay. At siya'y may isang kapatid na tinatawag na Maria, na naupuri naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. Ngunit si Marta ay naninigalig sa maraming paglilingkod, at siya'y lumapit sa kanya at sinabi, "Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya." Datapwat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, "Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapwat isang bagay ang kinakailangan, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya."